Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Agis. Agis po ng September. September 10, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Medyo madilim pa, pero mamaya yan medyo maliwanag na yan. Martes po ngayon at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa medyo weird po itong title ko ngayon, pero matagal ko na itong nakaprepara itong title ko. At ipagpakumanhin nyo po, medyo parang naiiba sa talakay ko dati, pero sigurado ako mayroon kayong magpupulot na aral. Opo. Ako po ay naandito sa Amerika o dito sa Los Angeles, kaya halos wala akong balita na nababalitaan dyan sa mga showbiz natin. Opo. Pero ang balita lang na kinukuha ko dyan sa Pilipinas ay itong mga pangyayari na kaugnay sa ating bansa o sa ikabubuti o ikasasama ng ating bansa. Kaya nga, ang title ko ngayon ay Apollo Kibuloy, lumaban sa diwata kaya natalo. Pagpasensyahan nyo po ako at humihingi po ako ng dispensa. Opo, paunang dispensa. Kasi nga hindi ko talaga alam ito eh. I-discuss ko ito word for word po. Kasi matagal hindi ko nalaman kung ano talagang ibig sabihin yan. Nababasa ko lang po sa mga vloggers ni Duterte o ni Kibuloy na yan nga, na ang kalaban ni Kibuloy ay isang diwata. Yan po ay kung ano ang nababasa ko ay yun ang i-discuss ko eh. Pero ang sa pantaha ko po noon, nung nabasa ko yan, paulit-ulit yan eh. Diwata daw ang kalaban ni Kibuloy, isang diwata. Ang nasa isip ko ay kasi diwata ay baka kako nililink si General Torre kay Ivana Aliwi ata yun. Opo, ay sinesearch ko naman kung mayroong kaunting balita patungkol sa kanila ay wala naman akong nakikita. Ay pinabayaan ko na. Pero ang sabi nila ay Apollo Kibuloy ay lumalaban daw sa diwata. Ay bakit ganon? Yun nga po, ang akala ko ay parang may ugnayan si Brigadier General Torre kasi parang diwata yan si Kwan yung beauty ni Ivana Aliwi. Opo, yun ang pagkaintindi ko. Pero bandang huli naintindihan ko na kasi by chance o by hindi sinasadya ayun nakakita ako ng balita ay yun pala ang binabanggit nila na diwata yung gumaganap doon sa sa Batang Quiapo. Opo, ang headline naman ay wala daw kwentang tao dahil hindi raw alam magbigay ng
parang hindi lumilingon sa pinanggalingan. Yun po, kaya ko naintindihan ano yung sinasabi nilang diwata. Pero anyway, ay naandyan na ako, itatalakay ko po ito. Itatalakay ko ito. Na ano yung diwata? Opo, ano yan? At inaanyayahan ko po kayo na makinig na maigi kasi nga ay talagang may matututunan po kayo dito. Opo. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung batch number 2 po na sumusubaybay po sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 2, Pussycat, Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ivy Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christian Aranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Itianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Imelita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norby, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Urlin Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalbado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pizzay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yon si Kawalde Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Yun nga i-assume ko na talagang Apollo Kibuloy ay lumaban sa isang diwata. Kaya nga siya natalo At yan ang i-discuss ko ngayon. Alam niyo po mga kababayan, mga binamahal, totoo po yan na may mga duwindi, may mga diwata, may mga syokoy o kung kapri. Totoo po yan. Opo, totoo po yan. Genesis chapter 6, verse 1 hanggang 4. Babasahin ko lang po And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with men forever, for he is indeed pleased
yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Ayan po. Itong istorya po na ito, controversial po ito. Opo. Pero ako, tatlo kasi ang version nito eh. Pero ako, pinapaniwalaan ko yung pangatlong version na itong tinatawag po dito, the sons of God. Ito po yung mga anghel. Opo. Ito yung mga fallen angels na nagsipag-asawa ng mga anak ng daughters of men na tawag dito. Basahin ko lang po, that the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. Ayan po, nagsipag-asawa po sila. Yung mga anghel, nagsipag-asawa po ng mga babae, daughters of men. Ayan po ang isang version na yan ang pinapaniwalaan ko, yan din ang ipinaliwanag sa amin nung nagturo sa amin. Pero hindi kami pinipilit. Ay pahapyaw lang ito, itinuro. Ngayon, dahil dyan, ginunaw ng Diyos ang mundo. Kaya nga sinabi dito, my spirit shall not strive with men forever, for he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Kaya nga ngayon, ay wala nang umaabot ata ng 120 years ngayon eh. Samantalang si Adan at saka si Noah, yung mga nauna, umaabot sila ng 900 years. Opo. At paunti-unti ay nare-reduce yung edad na ng tao. Ganun po yan. Si Moses ay 120 years yan eh. Si Abraham ata umabot din ng mga 175 years ay si Abraham. Ganun po yan. Pero nung yung kasaysayan nung kapanahonan ng Torre ni Babel, ang mga tao doon nasa 600 o 700 years ang average life span nila noong Torre ni Babel. Ayan po para maintindihan lang natin. Ngayon ay nagsipag-asawa po itong mga fallen angels. Opo, at yan po ang pinaniniwalaan ko. Ayan. Ngayon ay itong mga fallen angels po sila itong mga diwata, yang mga duwindi, yang mga syukoy o kung ano-ano man yan. Sari-sari po yan. At although wala naman sa Biblia, may nagsasabi na mga mangkukulam o mga nakakaintindi dyan, mas marami pa ang bilang nila kisa sa tao. Opo, mas marami daw sila yan kisa sa tao. Ay siguro nga kasi hindi nga sila namamatay eh. Ang tao namamatay, ay sila ito hindi eh. Kaya mari totoo yun, mas marami pa sila kisa sa tao. Yun ang sabi nung mga sorcerer na naririnig ko sa kwento nila. Ngayon ay babasahin ko lang po muna ang patunay na ang anghel nga yung anghel Sa Jude 1:6 po ay nagsipag-asawa. Ito po and the angels who did not keep their proper domain but left their own abode, he has reserved
in everlasting chain under darkness for the judgment of the great day. Ayan po, ay bakit hindi nakasulat dito na nagsipag-asawa sila? Ang nakasulat lang dito ay angels who did not keep their proper domain. Ang ibig mong sabihin yan, hindi sila nanatiling espiritu. Nag-transform sila sa anyong tao at nag-asawa sila ng mga babae. Ayan po ang ibig sabihin yan. Pero alam ko, mayroon akong nahagip eh. They left their, but left their own abode. Yung katayuan nila, iniwanan nila. At yun nga, nag-asawa sila ng mga babae. Nakita nga kasi nila na magaganda yung mga babae eh. Oh. Kaya nabighani sila, umalis sila sa dati nilang katayuan. At doon sila pinagalitan po ng Panginoon. Opo, they left their former, yung original abode, o yung tirahan, o yung katayuan nila. At sumalangsang sila sa palatuntunan ng Diyos. Sumalangsang po sila. Ngayon, para maintindihan po natin yan, ano ba yung they left their own abode o kaya they did not keep their proper domain, para po maintindihan natin yan, ito si Bato de la Rosa, at saka ito si Bongo, at saka ito si Robin Hood Padilla. Example lang po para maintindihan natin. Bagamat sila ay nahalal ito na alam ko ay dinaya yan eh. Inihalal sila ng Smartmatic. Alam ko po yan, hindi ba nanalo yan kung hindi sila ihahalal? O sige, paraanin na natin, inihalal sila sa pamamagitan ni Duterte. Malakas ang loob ni Duterte na ganyan eh. Nadayain ang eleksyon eh. Malakas po eh. Ayan, naging kwan sila, naging senador sila. Yan po ang proper domain nila ngayon. Pero makikita natin, they left their proper domain. Inabandon nila. Bakit? Ay naging abogado na sila ni Kibuloy. Ayan po ang ibig sabihin na they left their authority or their own abode. Para maintindihan natin. Kaya galit na galit ang mga masang Pilipino. Hindi ba? Ganon din po yan sa Diyos. Ang tawag kasi sa mga angels, keepers, gatekeepers, dyan sa spiritual reality. Pero, inalisan nila yan. Nagrebelde sila sa palatuntunan po ng Panginoon. At nagsipag-asawa sila yan at nanganak yan. Nanganak. Ngayon, nung madami ng anak talaga, na sari-sari na ay baka nga mayroong tao dyan na ang katawang kasing tigas ng bakal o hindi mamatay o hindi natatalo sa gira. Ganun po yan. Mayroon nang ganun noon. Ay, may mga giants nga hindi nga nasulat dito, pero may mga giant lumabas yung mga giant Ngayon, sinira yon ng Diyos. Kaya pinalubog ang daigdig sa pamamagitan ng baha. At ang natira lang ay si Noah, yung pamilya niya. 8 kaluluwa lang ang natira. Ayan po, Ngayon ay ikikwento ko lang po sa inyo, patungkol dyan sa diwata. Nung grade 6 ako, hindi ko alam kung 1968 o 1969, grade 6 po ako niyan. Mayroon po doon sa amin na naanakan ng isang siyukoy. Opo. At hanggang ngayon, buhay pa yung mga tao na nakasaksi dyan. Yung bata po, yung anak ng siyukoy, ang nagsasabi naman ay yung mga mangkukulam din doon sa amin. Kasi alam nila natitris nila
yung mag-asawa, matagal hindi nagkakaanak. Matagal. Hinihintay nila na magkaanak sila. Pero yung babae kasi ay parati doon sa ilog. Doon siya naglalaba. Doon siya naliligo. Malapit lang kasi sila sa ilog eh. Naanakan siya ng syukoy. Sabi ng mga mangkukulam, nung lumabas yung bata, ay hindi naman humihinga. Hindi humihinga. Pero hindi nabubulok. Yung bata, hindi nabubulok. Pero inilibing. Inilibing ng munisipyo. Kasi nga ay pinagkakaguluhan na po eh. At nakakagaling daw, ayun ko, hindi ko naman alam, nakakagaling daw yung bata. Mayroong kapangyarihan na magpagaling ng hika o sakit, ganyan. Basta ididikit lang siya. Ay siguro nga, mayroong ganun. Pero pinalibing ng munisipyo. Hindi pwede yan, sabi ng doktor, yung health center. Baka magkasakit tayo dyan kasi ay ang sabi naman ng tatay ay hindi naman nabubulok. Pero pumayag yung tatay na ilibing na. Oh. Ay ang dami po na dumadayo, ang dami nang pumupunta doon sa bahay. Ngayon, nung nilibing, nagpanaginip na ang sabi ng bata doon sa tatay ay kunin mo ako, sabi niya, buhay ako. Ang ginawa ng tatay, gabi pinuntahan niya yung libingan, hinukay niya. Nasa kwan yung pansyon eh. Binutas niya at inuwi niya sa bahay. Ay, hindi nga nabubulok. Ay nakipagtalo sa munisipyo. Opo, yang anak ko kanya, hindi patay yan dahil hindi nabubulok, sabi niya. Oh. Pero hindi humihinga. Oh. Ayun ang nangyari. Pero afterwards, nung ang dami na talagang dumadayo, pati nga ibang ang alam ko, ibang bayan na eh. Pumupunta na dun sa, kasi inilibing na naman ulit eh. Kinuha ng munisipyo, inilibing. Ayun na, dun na dinadayo ng mga ibang bayan. Opo. Ganun po Pero afterwards, siguro, nagsawa na rin yung syukoy, yung tatay na syukoy, nagsawa na siya. Wala na wala nang kapangyarihan yung bata. Yan po ang ikwento ko sa inyo patungkol dyan sa ganyan. Mayroon pa akong isang kwento. Ito ay nangyari naman nung pagkatapos ng pinatubo. Mayroon akong, siguro yung mag-asawa na yan ay, nangyari po ito siguro basta pagkatapos ng pinatubo, mag-asawa ito na 4 years siguro ang tanda sa akin, pero nga pagkatapos ng pinatubo ay nag-abroad yung lalaki sa Saudi. Kasi nga ang daming NGO doon sa amin, tinutulungan nila yung mga tao na mag-abroad. Ay naka-abroad. Pagbalik ngayon, ay yung asawa naman niya, nakakuha naman ng parang housing doon sa paanan ng bundok. Opo, doon na sila natira, doon sa paanan ng bundok. Ngayon, doon sa paanan ng bundok, kasi libre po yun libre. Yung bahay o yung lote na bigay ng gobyerno, paanan po ng bundok ito. Mayroong baturon na talagang enchanted talaga. Enchanted talaga ako pag nakikita ko yun, talagang para akong nahihilo o namamangha. Ang ganda lamisa. Lamisa na batong buhay na talagang flat. Pero nakatagilid siya na bahagya. Ay yung asawa niya, nung dumating galing ng Saudi, ay simpre may pira. Doon naglalasing, doon kumakain, doon natutulog. Ang sabi ng mga tao, ay huwag kang matulog dyan, huwag kang maglasing dyan. May diwata dyan.
sabi ng mga tao. Yung mga mangkukulam din ang nagsasabi. Oh, sige, oh, sige. Ngayon, ay ayaw niya maniwala. Ay, sabi niya, kung may diwata dito, aasawahin ko. Sabi niya eh. Magpakita sa kanya at aasawahin ko. Sabi niya, oh, kung ito ha, bata pa yung kwan ay, kwan na, mga siguro 35 years old lang o ano, wala pang 40. Biglang namatay eh. Hindi alam ang pagkamatay. Ngayon, ang sabi ng mga mangkukulam ay pinatay siya ng diwata. Kasi sagrado yung kuwang kanya eh, yung bato na yan. Pero niloloko niya. Doon na siya kumakain eh. Doon siya nag-iinom. Doon siya nagpapahinga o natutulog. Namatay siya. Iyan po ang maikwento ko sa inyo. Kaya iyan po diwata ay totoo yan. Totoo. Ngayon ay bibilisan ko na lang po ano. Ngayon kung totoo yan ay bakit bihira tayo makakita o hindi natin sila nakikita? Ay yan nga o ayaw ng Panginoon na makihalubilo sila sa tao. Mayroon silang sarili po na kanyan, lugar o space. Ganun po yan. At kung lumabag sila dyan, parurusahan sila ng Diyos. Ayan nga nakasulat dyan eh. Kaya sila pinarusahan, they left their first abode. Hindi ba? Parurusahan sila. Kaya nga, hindi sila pwedeng makipagmingle sa tao yan. Opo. Pero, mind nyo ha, pag sinusumon mo sila, o pag hinahamon mo sila, palagay ko wala silang kasalanan kasi hinahamon mo sila eh. Bawal nga po, nakasulat po sa Biblia, bawal tayong makipag-usap sa patay. Kasi nga ang patay na tao ay nasa kabilang sphere na sila eh, sa mundo ng mga kaluluwa. Ngayon kung tatawagin mo yan, ay problema yan. Hindi ba? Kaya kasalanan po, nakasulat po sa Biblia, kasalanan na kausapin natin ang mga patay o yung kung ano man yung medium, mga spirits. Bawal po. Ni mag-inquire nga eh, sabi ng Biblia eh, do not inquire of them. O kaya, kakausapin mo. Kasi nga, pwede silang haharap sa iyo eh. O, at hindi nila kasalanan yan kasi tinatawag mo sila eh. Mayroon pong ganyan na example sa Biblia. Si King Saul, nung natatalo na siya sa gera, dahil namatay na yung propeta, si Samuel, namatay na eh. Ay ang sabi niya, kaya ako natatalo ka niya, ay wala na si Samuel. Patay na si Samuel eh, yung propeta na nagtuturo sa kanya. Ngayon, ang ginawa niya, pumunta siya sa bundok, doon sa sorcerer. Pumunta siya, nagbalat kayo siya. May gusto ako kanyang kausapin na kaluluwa. Sige, isumon natin, sabi ng sorcerer. Nung nalaman ng sorcerer, ay ikaw pala kanya si King Saul, sabi niya. Huwag mo akong patayin, sabi niya. Kasi nga, si King Saul, pinapatay niya lahat ang sorcerer eh. As a king, pinapatay niya yan. Hindi kita kanya papatayin. Gusto ko lang kanya talaga na malaman ano ang sasabihin ni Samuel na bagamat patay na ay sinusumon niya para kausapin niya. Ay lumabas naman yung kaluluwa ni Samuel. Kaya nga nalaman ng sorcerer eh, ay delikado ito, sabi ay siyempre ay si Samuel ay propeta yun eh. Ngayon, ang sabi ni Samuel, bakit mo ako kanya tinawagan? Saul, nananahimik na ako doon. Ay kasi kanya natatalo na ako sa gira eh. Sabi niya, nung kasama kita kanya, hindi ako natatalo. Ay ikaw kasi kanya, hindi mo na sinusunod yung mga advice ko sa iyo eh, nung bandang huli. Sabi ni Samuel, hindi mo pinatay yung hari eh. Sabi niya si Samuel na nga ang pumugot ng ulo ng hari eh.
Kasi hindi pinugutan ng ulo ni Saul, pati yung mga alagang hayop nung hari. Umiiyak yung mga hayop eh. Bakit kanya narinig ko yung mga hayop? Sabi niya, hindi ba ang utos ko sa iyo ay patayin lahat yan? Pugutan ng ulo yan, pati hari ay hindi pinugutan. Ayun, nag-away sila ni Samuel. Pero ang sabi ni Samuel, dahil ginawa mo yan kanya, nananahimik ta ako doon sabi niya Nananahimik ta ako doon sa kabilang buhay, sabi niya. Mamamatay ka na bukas, sabi niya. Sa gira kanya, mamamatay ka. At yun lang ang nangyari. Remember sinumo niya si Propeta Samuel. Ayan po, Ngayon ay, balik tayo ngayon dito kay Apollo Kibuloy, lumaban sa diwata, hindi ba? I-assume ko na talaga na lumaban sa diwata, ay wala siyang magagawa dyan. Kung diwata talaga ang niya, wala pong kakayahan ang tao na lumaban sa mga diwata o sa mga demonyo. Wala po. Kaya yung sabi niya na natalo na niya si Satanas, kalukuhan lang po yan. Opo. Wala pong katotohanan dyan na natalo na niya si Satanas. Wala po sa katiting ang kapangyarihan ng tao ikumpara sa kapangyarihan po ng anghel. Wala. Ngayon, bakit nananatili na may kaayusan ang mundo? Kasi nga sa Diyos. Pinagbawalan sila, huwag kayong makikialam dyan sa mga tao o remain in your own abode. At ganun din naman ang tao na kung physical ka, ay physical ka. Hindi ka pwedeng pupunta doon sa spiritual world. Yung ibang tao kasi ay gustong pumunta doon sa spiritual world Balik tayo ngayon. Lumaban ba talaga si Kibuloy sa diwata? Ay matatalo siya. Hindi ba? Ay diwata yan Paano kang lalaban dyan sa diwata? Hindi ba? Sinabi ko na dalawang example ko na yun nga, na sa tanang buhay ko, yan dalawa na yan. Alam ko yan. Ngayon, lumaban siya sa diwata. Ay hindi ba niya alam na ang diwata ay nakatira sa mga kuweba o mga bato o mga sa ilalim ng lupa? Ay bakit doon pa siya lumaban? Bakit yung pinili niya na labanan ay doon sa ilalim ng lupa? Hindi ba? Ay talo siya Ay diwata ang kalaban niya Ay bakit doon sila naglabanan? Sa ilalim ng lupa, sa kuweba o dyan sa tunnel o dyan sa bunker niya. Ay ang kalaban niya ay isang diwata, hindi ba? Kung tawagin nila ay diwata, hindi ba? Dyan siya nagkamali, hindi ba? Kaya nga, ang reason ko ay Apollo Kibuloy lumaban sa diwata, kaya natalo. Ay diwata ang kinalaban niya hindi ba? Hindi nating kasalanan yan. Siya ang pumili dyan, hindi ba? Yung mga vloggers niya nagsasalita pala na kung tawagin nila si General Torre ay isang diwata, ay problema nyo yan. Hindi ba? Pero ngayon nga ay, sorry po pero kailang ko lang nalaman, accidentally, nung nabuksan ko yung isang news item, na yung pala si diwata, kung tawagin nila ay diwata, o yung pangalan diwata, ay gumaganap pala yun sa probinsyano. Hindi, sa Batang Quiapo ata yan. Opo, na ang headline ay wala daw kwentang tao dahil nagmalaki na, parang ganun. Hindi na pinansin yung mga tao na kumukup sa kanya. Ayan po, kaya, ito pala kako yung sinasabi nila. May hawig, may hawig. Pero, malayo naman sa itsura ni General Torre. Hawig lang naman. At saka, bakit kayo magkuhan sa
itsura ng tao, hindi ba? O, sa Diyos po, ang hinahanap niya, yung kalooban po, yung kalooban ng tao, hindi yung itsura. Opo. Ayan po ang maipapayo ko sa inyo. Pero ginamit nyo na, hindi ba? Ginamit nyo na ang salitang diwata. Sige, i-discuss na natin dyan. O ano pang hindi ko na-discuss. Ito, yung mga angels, hindi talaga nag-aasawa. Ito po, for in the resurrection day, nagkakamali kayo, sabi ni Kristo Nagkakamali kayo, sabi ni Kristo, kasi nga may babae na balo. Ang custom nila, kung nabalo yan, yung kapatid na lalaki, aasawahin na naman yun. Hanggang sa sunod-sunod yun. Namamatay, nababalo yung babae. Ang tanong nila ngayon kay Kristo ay sa resurrection day, sabi nila. Sa resurrection day, kaninong asawa yan? Ang daming napangasawa niya, yung mga kapatid. Nagkakamali kayo, sabi ni Kristo. Matthew 23 verse 30. For in the resurrection day, sabi niya, neither Mary, wala nang yung marriage, wala na. Nor are given in marriage, wala na, hindi na pwedeng mag-marriage doon. But are as the angels of God in heaven. Oo nga naman, ang angels ay puro lalaki yan. Paano mong kwan yan, hindi ba? Parang ganun, sabi niya. Kaya nga, yun nga, nagsipag-asawa yung mga fallen angels noon. Kaya nga sila tinawag na fallen angels kasi they left their first abode. Yung original abode nila. O yung authority nila, inalisan nila. Kaya nagalit po ang Panginoon. Nag-rebuild sila May palatuntunan ang Panginoon na ikaw diyan ka, magbantay ka. Gatekeepers nga sila yan Diyan sa pangkalawakan, hindi ba? Na hindi natin nakikita. Pero iniwanan nila. Parang ikaw, pinagordya ka, hindi ba? Iniwanan mo yung ginagordyahan mo. Ganun lang po yan. At an example dyan ay ganyan kay yan kay Robin Hood Padilla, di ba? Senador yan, hindi ba? Bakit siya ay nag-aabogado? Kay Kibuloy. Ayan po. Kaya galit na galit ang mga tao dyan. Isama na natin yan si Bato de la Rosa. 2 Peter 2 verse 4. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and deliver them into chain of darkness to be reserved for judgment. Ayan po. Sila ay hinatulan na Opo. At sila ay nire-reserve na lang sa final judgment po yan. Opo. At ang mga anghel ay wala po silang tagapagligtas. Ang tao lang po ang may tagapagligtas. At hindi ko lang sinulat dito, at yan po ang inaabangan nila ng mga anghel. Bakit ang tao may tagapagligtas? Bakit kami walang tagapagligtas? Wala na sila kuwan na sila ang sagot po dyan tayo po kasi ay bound by time. Opo. Nasasakop tayo ng panahon. Ang mga anghel, walang panahon yan. Wala. Hindi na sila sakop ng panahon. Kaya hindi na sila pwedeng patawarin. Ayan po. Pero ang tao ay sakop tayo ng ng panahon may time po ang tao. We are governed by time. Kaya pwedeng magsisi, pwedeng magbago, pwedeng iligtas ng Panginoon. Ayan po. They are eagerly looking into paanong ililigtas ng Panginoon ang mga tao. Ayan po ang hinihintay po ng mga fallen angels kayo. O yung mga anghel mismo, tinitignan nila. Opo, kasi alam din nila na ang mga tao ay maliligtas. Yung mananampalataya lang po, yung maniniwala. Pero kung hindi ka maniniwala, ay hindi ka kasama.
Very fair po ang Panginoon. Very fair. Wala siyang kinukuhang bayad. Hindi mo siya pwedeng bayaran. Hindi mo kailangan ang telepono. Hindi mo kailangan ang taxi. Hindi mo kailangan ang cellphone. Ang gagawin mo lang, maniwala ka. Ayan po. Very fair po yan. Kaya kung ikaw may ay isang hari, isang bilanggo, isang artista, isang pulubi, pwede mong gawin yan. Wala kang reason para hindi mo pwedeng gawin yan. Na maniwala ka lang. Yung faith nga lang para ikaw ay maligtas. Ay pero nga ay matitigas ang ulo ng mga tao Saka na lang yan. Ay narinig ko na yan. Ay kilala ko na yan. Hindi ka pa pinapanganak. Kilala ko na si Kristo, sabi nila. Ay sige. Ay walang problema yan, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po at palagay ko may natutunan po kayo Kaya hindi lang tayo ginagalaw ng mga diwata kasi nga binabawalan sila ng Panginoon. Binabawalan sila. At yan po ang kaayusan na sinasabi ng Biblia. Kontrolado pa rin ito ng Panginoon o ng Diyos ang mundo. Kontrolado. Pero pagdating po doon sa impyerno, ang definition po ng impyerno is a place wherein there is no God. Doon ay wala na talaga. Wala nang, ay kaya nga ito si Duterte ay, ang pinagmamalaki pa niya na siya daw pupunta ng impyerno ay ang impyerno po ay wala nang pagsusumbungan doon. Wala nang kaayusan. Kung babatukan ka ron, wala kang laban. Ganun po yan. Hindi ka pwede mag-complain. Ayan po is a place of torment. Ayan po. Ay bahala sila kung gusto nilang pupunta ron. At yung mga alipuris ni Duterte na naniniwala sa kanya. Hindi ba? Ay kawawa po doon. Kasi nga walang sumbungan ay dito po sa mundong ibabaw ay siyempre ay may kwan dito may justice po ang Panginoon dito Kaya nga yan si Kibuloy, palagay mo nahuli na yan Kasi nga umiiyak na yung mga minulistya niya, hindi ba? Ay ang dami yan. Ay baka pinakinggan na po ng Panginoon yan. Hindi ba? Ganun lang po yan. Pero nga ay pagpaumanhin nyo po kung ang topic ko ay patungkol sa diwata. Pero malaki po ang kaalaman ko dito. Kung gusto nyo po magtanong kayo at sasagutin ko alam kong kulang ang oras Alam ko yung patungkol dyan sa diwata o yung mga hindi nakikita, ang tawag nila dyan At hindi ko naman ini-impose na totoo yan pero kaya kong suportahan yan ng mga Bible verse. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at panalangin ko po sa Panginoon bago po tayo mag-umpisa ay sana sa ating pakikinig po mga kababayan, mga minamahal ay makasumpong tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.